Thank you Pagitap. Good morning, God bless mga idol. God bless po sa inyo mga idol. Sana po ay good health and lovely po to your morning today mga idol. Together with your families. Grabe na kayo ang mga nangitabok karon sa kalibutan mga idol, lalo na dito sa Pilipinas. Mula nang natapos yung termino ni Tatay Duterte at pinalitan sa bagong diktador, bagong pamamahala na kaagad ay nag-iba yung ihip ng langit yung termino ni Tatay Digong. Yung mga matitinong mga tao at yung mga teenager walang natakot lumabas sa pamamahay kahit gabi. At nung termino ni Tatay Digong, halos karamihan sa masasamang tao, yung mga kriminal, yung mga kasalanan about drugs ay halos na naubos o naiibanan ba, natatakot yung malabas yung mga kriminal ba. Pero pag kinog termino ni Tatay Digong at may bago ng presidente, agad yung bumalik yung kasamaan ba, may patayan agad yung mga babae, yung mga kabataan, mga tandanda na babae na walang laban, madali lang patayin, tatapon. At yung halos yung mga bisyo, halat na naman sa kali, kahit sa harap-harapan mo gumagawa ng nagbibisyo yung mga mabisyosong tao ngayon. Parang normal lang ba? Parang bumibili ka lang sa palengke. At para din sa mga kababayan na estudyante na pinapatay, tinatapon kahit saan, krimen ng mga taong walang puwang dito na mabuhay sa mundo. Yung mga taong gumagawa ng krimen. Yung ginagawa sana ni Tatay Digong, siya pa yung presidente, yung inuubos yung mga taong ganyan ba. Ngayon, parang kampante pa yung mga masamang tao ba, yung mga kriminal na gumawa ng krimen. Kasi wala silang katakutan ba, kasi yung gobyerno natin ngayon ba, nasa pabor ko sa kanila. Hindi ko naman nila lahat, pero marami din talagang ganun sa gobyerno. Sa gobyerno siguro maraming mga kasusyo ng mga drug lord talaga. Katulad ng nangyari yung sa Mindanao ba yun? Yung babae pinagutan ng ulo doon, nasa tapos pinapon sa katubukan. Bago pa lang yung nangyari, meron pa yung kasunod, hindi ko lang naalala. Ito rin yung nangyari mga doon. Grabe sa Toledo talaga nangyari ba. Binablog ko si Pobre, na idol yun. Shoutout sa idol Pobre. Agaw, grabe. Dito sa Toledo, Cebu, nangyari to. Inutusan lang itong batang babae. 11 years old o 12 years old lang to. Inutusan ng mama niya na bumili sa tindahan. At makalipas yung oras, hindi na bumabalik. Tinanong niya yung mga kapatid, hindi nila alam. Kasi hindi daw sila nagkasama. Pagsakit lang isipin mga idol na kitang-kita mo pa, mahawakan mo pa yung mahal mo sa buhay, anak mo man o kapatid o kaibigan mo man, ay hindi mo na masilayan, hindi mo na mahawakan kasi nakabaon na siya sa lupa. Dahil sa nangyaring walang puwang at walang grabe, kumaisip ng mga idol. Inutusan mo yung anak mo papunta pabili ng, pero hindi mo na magkikita ulit dahil lang sa mga taong hangalat, walang bituka yung mga kaluluwa dahil po sa bisyo na kinakalat ng mga taong masasama. Grabe, baka inisip lang ng magulang o mga kamag-anak na baka siguro dahil lang sa social media ba, baka may kachat or may juwa na to, baka nagtatanan lang or baka mamasya lang or baka natutulog lang sa kaibigan. Pero malaman mo na wala na palang buhay yung anak mo o kapatid mo o kaibigan o kamag-anak mo dahil sa mga taong walang puwang na mabuhay dito sa mundo dahil sobrang tamaan, dahil lang sa mga bisyo na yan at dahil din sa mga nandyan sa gobyerno, hindi pinapalagaan yung bawat buhay ng tao. Hindi katulad ni Tatay Duterte, sobrang grabe katapang na presidente. Kahit ibas na silang tao, basta alam niya yung ginagawa niya para sa lahat at lalong-lalo na para sa mga mabubuting tao. Kahit mamatay man yung mga masama dyan, okay lang yan. Wala naman yung karapatang mabuhay dito sa mundo kaysa yung mga mabubuti, yung mga bata na walang kasalanan. Dapat ibalik kayong death penalty para
Pati sa mga death penalty rin yung mga nasa gobyerno na magnanakaw ng pera sa mga tao. Death penalty yan. Alam niyo ba, ito lang yung masabi ko mga idol. Kung nasa freedom yung isipin natin, huwag nang death penalty, huwag nang patay-patayan. Pwede naman yung magbago. Pwede talagang magbago. Pero paano kung hindi magbabago? Ang dapat sa mga taong ganyan, wala yung karapatang mabuhay dito sa mundo. Alam nyo, baka pag namatay yan dito sa mundong to, pagkabuhay niyan, mabubuhay yan dun sa kabilang mundo. Ang sitwasyon dyan, sobra pa sa sitwasyon ko ngayon. Baka siguro ako noon sobrang samang tao ko doon sa kabilang mundo. Tapos pag namatay na ako, dito ako nabubuhay ngayon. Dito sa mundong to, kaya ako naging ganito. Kung sabihin man natin na matitino yung tao na yan kahit sobrang sama, yan na naman tayo mga idol. Palagi lang tayong ganyan. Ilang inisiping buhay pa ba yung mawawala para sa walang kwentang pag-isip na yan? Yung kamay na bakal ni Tatay Digong, yun po yung superhero. May kamay na bakal ni Tatay Digong para sa mga masasama, para maligtas yung mga mabubuting tao. Kung sa pagkatol ng ganyan, kamay na bakal, kung ikukonekta niyo naman about kay God, hindi niyo ba naisip? Nagustuhan ba kaya ni God mabubuhay yung mga tao na yan? Yung mga tao na yan, nagustuhan ba ni God na mabuhayin pa yan? Sa palagay ng mga idol. Hindi niyo ba naisip na baka gusto ni God na mawala yung mga tao ganyan? Or hindi lang talaga nawawala yung mga tao na yan dahil nagustuhan ng Satanas. Kung sabihin niyo man na bawal sa Panginoon yung kaisipan yung death penalty kasi buhay ng tao yan. Siguro tayo lahat tagapanood ng the Bible. Ako, aminado ako, hindi ako nakabasa lahat. Pero nakabasa man ako ng Bible, every verse, hindi ko nababasa lahat. Kung totoo man yung sa Bible, gano'n na karumal-dumal na kaisipan yung death penalty kasi buhay ng tao yan. Kung totoo man yung sa Bible, siguro tayong lahat tagapanood ng the Bible na sobrang sundalo nila dahil kaya yung tapusin siya lahat kahit ilan lang kayo. Ginawa yun pati yung mga anghel, inutusan yung mga anghel na paulanan ng mga sukli yung mga nasa bayan na yun na sobrang samaan, palos magugunaw yung bayan na yun. Bakit may mga nabanggit or mga may mababasa ka doon na may namamatay na mga tao na alam natin na sobrang sama dahil yun ay kagustuhan ng Panginoon. Yan po natin makikita mga idol kung gaano kalawak yung kaisipan yung meron yung Panginoon at sana maintindihan po natin yung mga tao na isa lang po yung dahilan patungo sa kaluwalhatian ng damdamin at ng bawat isa, kundi sana sumusunod lang tayo sa bawat gawaing tama. Dahilan patungo sa kaluwalhatian ng damdamin at kaluwalhatian ng bawat isa, kundi sana sumusunod lang tayo sa bawat gawaing tama. Yun lang ang pinaka-requirements, ay gumawa lang po tayo ng kabutihan. Pero ikaw, ako, at sa lahat ng mga tao, alam natin ang hirap gawin kasi nasa mali yung kasayahan at katuwaan. Halos sa mali na lahat kasi yung mga utak natin ba, sobrang napagka hindi na makaka-Diyos. Puro na lang makatao. Paano na yung buhay natin ay galing sa Diyos? Thank you mga idol. God bless all sa inyo lahat. Salamat.